Samantala, meron po muna tayong isang flash report. Super Radio DZWB Flash Report. Pagkaaga-aga, sunog. Alan Gatos, saang sunog? Saan niya sunog na yan, Alan? Ito ay sa may bahagi ng Pasong Putik sa Fairview area na to ng Quezon City kung saan itiras na sa ikalibang alarma ang sunog. Batay na rin sa pinakahuling impormasyon mula sa Bureau of Fire ng Quezon City ngayong alas 5:15 itinaas na sa fifth alarm. Ito ay isang establishmento. Antabayanan pa yung ilang mga detalye kaugnay sa malaking sunog ito na nangyayari dyan sa may bahagi ng Fairview. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradyo DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report. At tabayanan po, karagdagang update po sa sunog na yan ni Alan Gatos, mga kapuso. Super Radio DZWB Flash Report. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Bikutan, Taguig. Report mula kay Sam Nielsen. Sam? At nasa ikalawang alarm na nga, Tony, ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Taguig Bureau of Fire Protection, partikular na nagaganap ang sunog sa Purok 3, Barangay Lower Bikutan, Taguig City. Nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at sa ngayon ay patuloy ang pagresponde ng mga bumbero para apulahin ang sunog. Ang tabayanan pang iba pang detalye kaugnay ng sunog na nagaganap ngayon sa lungsod ng Taguig. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Paradyo DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report. Bago po natin umpisahan ang ating talakayan, narito muna ang isang flash report. Super Radio DZWB Flash Report. Pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections hindi na matutuloy sa Marso. Ayon sa COMELEC, kung bakit alamin natin sa flash report ni Luisito Santos, LA. Piskati, hindi na matutuloy sa darating na March 30, 2026 ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang inanunsyo ngayong hapon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan ay matapos nga ng formal na ipagpaliban ng COMELEC and BANG ang pagdaraos ng Bangsamoro elections sa susunod sa darating na buwan ng Marso. Ayon kay Chairman Garcia, physically at legally impossible na ang pagdaraos ng Bangsamoro elections. Sa usaping legal, kung isasagawa daw ang election sa Bangsamoro elections sa March 30 ay hindi na ito makakapag-comply sa utos ng Korte Suprema dahil pasok na ito dun sa 120 days na paghahanda bago maisagawa ang elections. Ipiniliwanag ni Chairman Garcia na kalalagda lamang ng Chief Minister ito ang redistricting law at hindi pa ito ganap na epektibo dahil wala pa itong publication at aabuti pa ng ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Pebrero bago ito maituring na ganap na batas. Samantala, operationally na hindi rin na isasagawa ang Bangsamoro elections dahil ipinaliwanag din ng COMELEC na hindi na nila kakayanin ang paghahanda dahil masyado na maiksi ang panahon dahil isasagawa ang Bangsamoro elections sa pamamagitan ng automation. Dahil dito sa pag-termination ng Bangsamoro elections ay kanselado na ang lahat ng mga calendar of activities o magpaghahanda sa naturang eleksyon. Sa ngayon, naghihintay pa ang COMELEC ng mga hakbang ng Kongreso kaugnay nga sa pagtatakda naman ng bagong petsa para sa Bangsamoro parliamentary elections. Nauna nang sinabi ng COMELEC na wala sa kanilang kapangyarihan na baguhin ang petsa ng eleksyon maging ang Korte Suprema dahil kinakailangan ng isang batas para dito. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Maraming salamat, Luisito Santos. Super Radio DZWB Flash Report. Super Radio DZWB Flash Report. Kalamansig, Sultan Kudarat, Nilindol. Flash report mula kay Glenn Huego. Glenn. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat kanina lamang 2:31 ng hapon. Natunto ng epicenter ng lindol 39 kilometers southwest ng bayan ng Kalamansig at may lalim itong 10 kilometro. Samantala, naitala naman ng instrumental intensity 4 sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat.
habang instrumental intensity 3 naman o intensity 3 sa bayan ng Palimbang sa Sultan Kudarat. Abangan pa rin ang mga follow-up report. Ako sa Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Maraming salamat, Glenn Huego. Super Radio DZWB Last Report. Oras alas 3:05 ng hapon. Super Radio DZWB Last Report. May sunog sa Quezon City. Ang detalye magmumula sa ating DZWB anchor na si Tuti. Tuti. Isang residential area ang nasusunog dito sa Ilang-Ilang Street dito sa Barangay Old Balarac, Quezon City. Kaya kanina bago dumating yung mga bumbero ay 30 minutes pa daw dumating itong mga pamatay sunog at kitang-kita natin, pinadala natin sa DZWB SOCMED team yung mga videos at larawan kung gaano kalaki yung sunog kanina dito sa Barangay Old Balarac. So kanina nakausap din natin yung bumbero, yung pinuno nila, sabi na first alarm pa lang sa mga sandaling ito. Pero sa ngayon ay medyo humina na yung sunog dito sa isang residential area. Bagamat residential, pero sa labas ay may mga tindahan o palengke dito sa bandang ito ng Balara. At sa ngayon ay parating din yung mga iba pang mga bumbero at yung makitang-kita din natin yung ilang residente na bit-bit yung kanilang mga gamit na may isasalba pa. Sa ngayon kontrolado naman ng barangay yung sitwasyon dito. Bagamat meron pa rin yung mga usi na tinatawag na talaga kumukuha, pumipitik ng sunog. Pero nakokontrol naman yung sitwasyon dito. So yan muna yung kaganapan dito, kaugnay dito sa sunog, dito sa Ilang-Ilang Street, dito sa Barangay Old Balarac, Quezon City. Super Radio DZWB Last Report. Maraming salamat sa ating DZWB anchor na si Tuti. Meron lamang ho tayong ipapasok na sandali ha. Ito, pwede. Super Radio DZWB Last Report. Isa pang malakas na lindol yung manigo sa Calamansig, Sultan Kudarat. Glenn Huego, Glenn, pasok. Matapos yung kanina lamang 5.1 magnitude, mga bandang 2:31 ng hapon, bandang 2:46 naman ngayong hapon, ay yumanig ang magnitude 5.9 na lindol sa bayan pa rin ng Calamansig sa Sultan Kudarat. Natunto ng epicenter nito, 40 kilometers southwest ng bayan ng Calamansig at may lalim itong 4 na kilometro. Naramdaman ng intensity 5 sa bayan ng Calamansig at Lebac, Sultan Kudarat. Gayon din sa Manay, Davao Oriental. Intensity 4 naman sa Banay-Panay, Caraga, Katiil, Governor Generoso, Lupon, Lungsod ng Mati at Tarragona sa Davao Oriental. Intensity 3 naman sa bayan ng Baganga, Boston at San Isidro sa Davao Oriental, Malungon, Sarangani, Coronadal City, Norala, Santo Niño, Tampakan, Tantangan at Tukit, South Cotabato, gayon din sa Esperanza, Sultan Kudarat. Intensity 2 naman ang naramdaman sa lungsod ng Zamboanga, Kabakan at Pikit, Cotabato, Maitum, Sarangani, Polomolok, South Cotabato, General Santos City at President Quirino, Sultan Kudarat. Habang intensity 1 naman ang naramdaman sa bayan ng Banisilan at lungsod ng Kidapawan sa Cotabato, Alabel at Maasim sa Sarangani. Inaasahan ng mga aftershock sa pagyanig na tectonic ang origin. Ako sa Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. At meron lamang ho tayong ipapasok na sandali ha. Ito, pwede. Super Radio DZWB Last Report. Insidente ng pagwawala ng isang pasaherong may patalim sa loob ng Iloilo International Airport kinumpirma ng CAAP. Balita mula kay Sam Nielsen. Sam. Ilang oras na naantala ang operasyon ng Iloilo International Airport matapos nga ang insidente ng pagwawala ng isang pasahero na sinasabing may hawak o mano ng patalim ngayong hapon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, batay sa kaunang informasyon na kanilang nakalap, isang papaalis na pasahero ang sangkot sa insidente. Bagaman wala pa opisyal na detalyeng hawak ang CAAP sa pangyayari, sinasabi ng ahensya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya habang hinihintay pa ang opisyal na ulat hinggil dito at maglalabas ng kaukulang impormasyon. Batay naman sa nakalap na impormasyon, papaalis na sana ang pasahero patungong Cebu nang maganap ang insidente sa final checkpoint kaninang alas 4:45 ng hapon. Mabilis naman nakaresponde ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group na nakabantay sa paliparan para arestuin ang sinasabing lalaki na may bitbit
umano ng kutsilyo nang may umalingaw naman na isang putok ng baril at sinundan ito ng sigawan ng mga tao sa nasabing paliparan. Ayon pa sa kaap, sa ngayon, balik normal naman na ang operasyon ng nasabing paliparan. Ako ni Sam Nielsen ng GMA Radyo DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Flash Report. 305.94. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming talakayan. Bukas, araw ng Huwebes, Alagang PhilHealth sa serbisyo on the spot. At Pag-ibig Fund makakasama rin natin sa unang bahagi ng ating programa. Kaya tutok lamang po, ganito pa ring oras, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Shoutout daw kay Cherry. Galing kay June. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin talakayan. Ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Susunod ang Super Balita sa Hapon, hatid ni Kay Morales.